So ito, magandang araw sa inyo lahat mga paps, no, and welcome back sa ating channel, no. So meron lang akong konting update sa ating ginawa dito, bali isang Samsung 40 LCD LED TV, no, hindi pa to smart. So ito pala yung kanyang model. Yan. 40 UA40H4200ER. So ang problema nito, nakalimutan ko yung kaibigan natin na nadala dito eh. Yung dinala niya is board lang. Then ang problema niya, naghahanap siya ng board, bibili daw siya ng board dito sa shop. So, sabi ko sa kanya, ang model na available natin is yung 503 ER na Samsung din. Pero yung 4200, wala po tayo. 503 pala. So, 503 ito yun, no? 503 ER yung meron available na board. Pero sabi ko sa kanya, baka pwede nating i-program na na-save ko sa unit na to na 5300, no? 40 UA40H 503ER. So kasi same lang sila na same lang sila ng board. Ang pagkakaiba lang is yung kanyang socket, ito yung kanyang LVDS socket. Kasi yung nakasaksak na ba to? So, naka-unplug. Kasi yung 503ER, yung socket niya is dito maliit. Maliit yung kanyang maliit na lens yung kanya, linya ng kanyang LVDS. Etong 4200, malaki po siya yun. Malaki po siya. Yun lang yung pagkakaiba. Kung titingnan mo yung buong board, magkapaliha talaga. Maliban na lang dito sa kanyang LVDS socket, no. So, ginawa ko, sabi ko sa kanya na baka tayo natin program. Lagyan natin ng program ng 5300 baka sakaling mag-normal. So, yun nga, ni-program natin. Nilagyan natin ng program. Ito yung bagot kasi ito yung kanyang memory, oh. Ito, tingnan natin. Ito yung kanyang memory. So, kapag ito in-erase natin, hindi po siya mai-erase. Kasi kadalasan pag mga ganung problema, standby pa rin yung problema nito, standby mode siya. Hindi po siya napapower on, standby lang siya. Ang problema is yung kanyang memory. Kakaroon ng problema yung kanyang memory. Very common to na nangyayari sa 5300 at saka 5003. So 5003 ER at 4200. So yun. And then so ginawa ko is nagpalit po tayo ng bagong memory. Ito, bali program po natin yan. Nilagyan natin ng program ng 5003 ER. Sinalpak natin, gumana siya. Napagana natin yung unit. Hindi na siya standby. Pero may nagkaroon siya ng problema. Ang problema, inverted yung kanyang display. Baliktad yung kanyang picture. So instead na andito yung baba niya, nabaliktad yung picture, andito naman yung kanyang bandang taas ng picture natin. So iharap ko yung unit para makita nyo na baliktad talaga yung display. So yung dahilan siguro kaya baliktad yung display is yung kanyang program sa my memory. Meron lang konting diferensya, konting-konti lang, pero kaya pa natin gawa ng solution yan. Papasokin natin yung kanyang factory mode or factory settings at i-adjust natin doon yung kanyang flip mode. So, subukan natin pasukin yung kanyang service mode natin at saka i-adjust natin kung makuha ba natin yung kanyang problema. So, babaliktad ko na lang, iharap natin yung unit para makita nyo na baliktad talaga yung display or naka-inverted yung display. So, mga baso, nahiharap na po natin yung unit, no? So, ipa-power on ko lang. Ayan, power on natin para makita nyo na. So, ito yung babang side. Ito naman yung bandang taas. Tingnan nyo. O, diba? Tingnan nyo. Ito yung bandang baba, diba? Ayan, yan yung kanyang logo ng Samsung. Pero yung display niya, ayan, baliktad. So, supposed to be, dun sana to, naka-invert talaga yung kanyang normal. Kasi ito yung bandang taas, taas niya. Tapos ito yung bandang baba. Pero, tingnan nyo, baliktad. So, punta tayo sa may, ayun, tingnan nyo. Menu. So, tingnan nyo. Baliktad. Nakabaliktad yung display natin. So, gagawin natin ito, papasukin natin yung kanyang service mode or service menu. And doon tayo sa kanyang flip mode. Subukan natin baka bumalik sa dati o bumalik sa kanyang original na setup na hindi baliktad. Yun. So, yung dahilan siguro yung kanyang yung program na ni-program natin na pinasok natin sa memory kasi magkaiba kasi ng model eh. Kaya siguro yun yung dahilan kung bakit nabaliktad yung display natin or picture natin dito. So, unang-una lang sa lahat,
Power off muna natin yan. Paano pagpasok ng service mode ng Samsung? So ito, old remote. So first, habang nag-standby yung unit natin, pindutin mo yung kanyang info, menu, then mute, then power. Saka na lalabas yung kanyang service mode. So ito, tandaan nyo. Info, dapat nakatutok dito, di ba? Info, menu, mute, then power. So ito, gagawin natin. So nakatutok tayo dyan. Info, menu, mute, then power. Ayan. So, tingnan natin kung napasok na ba natin yung kanyang service mode, no? Or factory settings. So, yun, oh, di ba? Kita nyo. Meron na tayong factory, lumabas na yung kanyang factory setup. So, anong gagawin natin? Pasukin natin yung option. So, enter natin. Option, tapos, di ba? Makita nyo factory reset. So, scroll down tayo. Punta tayo sa may MRT option. So, scroll down lang tayo. Scroll down. And, pagkapasok natin sa MRT option, enter natin. Pagka-enter nyan, so, nakita natin LVDS format. Sido ito tayo sa may HB flip. Yun, naka-off siya. HB flip, scroll down tayo. Isang down lang. Isang pindot lang. Then, i-enter natin. Pagka-enter nyan, na-enter natin. So, scroll right para mag-lipat siya sa may on mode. So, on natin. O, di ba? Ayan, no? Ayun. Bumalik na siya sa dati. Hindi na siya baliktad. So, yun nga. Naka-flip yung kanina. HB flip off siya. So, ginawa natin, scroll right natin. Tingnan nyo. Pag in-scroll natin yan left, babalik yan. Ayun, no? Dito na naman. Baliktad na naman. So, pag scroll right, ayun. Naka-on siya. Pag scroll left, naka-off. Ayan, naka-off siya. Tapos, scroll right, naka-on. Then, pagkatapos nito, okay natin. Okay. Tapos, power off. Yan, power off. So, tingnan natin kung na-save na ba. So, pa-power natin ulit. Power natin ulit. Tingnan natin. Ayun, di ba? Back to normal na po yung unit natin. Pero ito na yung menu. Ayun, no? Bumaliktad na yung menu niya. Menu settings. So, yun. All goods na. So, yun lang. Sana tandaan nyo. Papasok ng service mode ng Samsung. Info, menu, mute, then power. Ayun. So, hanggang ito yung video natin mga paps. Sana kahit pa paano may nakuha kayong ideas ting ginawa kayo, no? May God be with us always. And this is your service wiring closet tech. See you in our next video. Bye-bye.